pumunta ng GMA Kapuso Foundation sa Siargao, sa Surigao del Norte, may natuklasan kami na isang mapanganib na paraan ng panguhuli ng isda, ang pamboboso. Hindi po yan yung paninilip, ha? Alamin kung bakit namin sinasabing mapanganib ang paraang ito. Kilala ang isla ng Bukas Grande sa Siargao dahil sa mga yamang dagat tulad ng mga naglalakihang lobster at iba't ibang uri ng isda. Subalit, nabagabag kami sa aming natuklasan. Ang ilang kalalakihan dito, napipilitang gawin ang isang delikado at pinagbabawal na paraan ng panghuhuli ng isda. Ang tawag nila dito ay pamboboso o ang paninisid ng isda. Si Mang Rojen, 18 taon ng bosero o maninisid at minsan na rin napilayan dahil sa pamboboso. Ang kanyang asawang si Merly, kinakabahan sa tuwing siya ay papalaot. Umiiyak ako pag nandoon na siya sa dagat. Sinamahan namin si Mang Rojen para malaman kung bakit delikado ang pamboboso. Sakay ng maliit na bangka, pumunta kami sa gitna ng dagat. Tanging gamit niya ay bullet, goggles at pana. Isinubo ang tubo na tanging magbibigay ng hangin sa kanya mula sa compressor. Nagtanda ng krus at saka tumalon. Mahigit 27 metro o katumbas ng 9-story building ang lalim ng sinisid ni Mang Rojen para makahuli ng isda. Ilang saglit pa, nataranta ang operator ng bangka. Nabutas ang tubo ng kompresor. Hindi raw makakahinga si Mang Rojen sa ilalim. Mabuti na lamang agad na natakpan ang butas. Matapos ang mahigit 1 oras sa laot, biglang namatay ang makina ng kompresor. Naubos na ang gasolina na nagpapatakbo dito, kaya pilit na hinahatak ang tubo ng operator. Senyalis ito kay Mang Rojen para siya'y umahon. Halatang kabado ang operator dahil hindi pa rin lumulutang si Mang Rojen. Ilang minuto pa. 6 na piraso lamang ng isda ang kanyang huli. Lugi pa raw sa gasolina. Tumihatag 520, dala yung halin. Tigar nila na kaya halin na 20. Marami ang namamatay na buser. Tulad ng asawa ni Jerma na si Tibor na namatay dahil sa pamboboso o paninisid. May batas naman tayo na bawal yan. Palagi kami nag-conduct ng patrolya sa karagatan. Kaya naman laking pasasalamat ng mga magulang tulad ni Mang Rojen sa mga bag na ipinamigay namin sa mga bata. Talagang napakalaking tulong ng mga school supplies na dala ninyo para sa mga kabataan namin, para sa mga magulang. May nais ipaabot na mensahe si Mang Rojen sa bagong Pangulo. Mahal nga bagong presidente nga, tabangan ko na nga kalisod nga di na ko managat og boso. Kaya kay President-elect Noynoy Aquino, naway nadinig po ninyo panawagan ng kababayan natin sa Siargao. Umaasa rin kami na sana matigil na nga ang delikadong gawain ng pamboboso o paninisid doon. Samantala, kami po ay nagpapasalamat sa Cebu Pacific Air na siyang nagdala ng mga sako-sakong bag natin na papunta sa Surigao del Norte sa Toyota Motors Philippines. Salamat din sa pagpapagamit ng mga sasakyan sa aming team at sa lahat ng tumulong sa aming team sa Surigao del Norte. Salamat po sa mga nais magpahabol ng donasyon para sa proyektong Unang Hakbang sa Kinabukasan. Pwedeng-pwede pa po makipag-ugnayan sa aming tanggapan o kaya maaari kayo magdeposito ng donation sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Present ang ilang mga celebrities sa proklamasyon ng bagong presidente at vice-presidente at marami sa kanila kilalang supporters ni President-elect Noynoy Aquino. Makichika tayo kay Lars Santiago. Nagdagdag ng ningning ang mga bituin sa proklamasyon ni na President-elect Noynoy Aquino at Vice President-elect Jejomar Binay. Present ang ilang taga-showbiz na kilalang supporters ng nahalal na Pangulo. Dumating si Regal Films producer Mother Lily kasama ang anak na si Rosel Monteverde, si Dingdong Dantes
Sa kanyang pagdating ay tumanggap ng malakas na tili mula sa mga taong nasa lobby ng Legislative Building. Ang napapabalitang posisyon sa Administrasyong Aquino pa rin ang itinatanong ng marami sa aktor. Wala pang formal na pag-uusap pero siyempre dito ako para supportahan siya at masaya-masaya ako sa lahat na nangyayari. Si Cesar Montano, todo pa rin ang suportang ipinakita kay Noynoy. Hindi man daw siya pinalad sa pagtakbo niya bilang gobernador ng Bohol. Hindi pa rin nagbabago ang suporta niya kay Noynoy na itinuturing niyang isang tunay na kaibigan. Suporta ko 100% pa rin. Kung paano ko siya sinuportahan during election, ganun pa rin ang suporta ko kay Noynoy at hindi nagbabago. At hindi magbabago yun. Kwento ni Ogie Alcacid, kagabi ay nag-usap sila ni Noynoy sa telepono at sinabihan daw siya nitong huwag mawawala sa proklamasyon. Kaya talagang nagbigay siya ng oras para rito. Wala naman daw silang napag-usapan tungkol sa anumang posisyon sa gobyerno na pwedeng ialok sa kanya ng bagong halal na Pangulo. Ang ihihingi raw ng suporta ni Ogie sa pagdating na administrasyon ay ang suporta para sa organisasyon ng mga Pilipinong mga awit. Pero ang ipinagmamalaki ni Ogie ay ang bagong kantang ginawa nila ni Noel Cabangon para sa presidential inauguration. Ang title nito ay Bagong Pilipinas. Sinulat namin ni Noel Cabangon. We're very excited and I hope maraming sumama sa amin ng mga singers na kantahin ito. Ryan Cayabyab has already agreed to arrange the song. Ayon kay Ogie, ang kanilang awitin ay nananawagan na ngayong tapos na ang eleksyon. Dapat nang magkaisa ang mga Pilipino. Ano man ang iyong kulay, dilaw, pula, orange, green, kalimutan na natin yan. It's time for us to work as one. Isa tayong bahaghari kung tawagin. Marami mga kulay na magkakasama-sama. And we will work as one. Lars Santiago, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang Chika Minute sa ngalan ni Pia Guanyo. Ako po si Isa Calzado. Mel, Mike? Salamat, Isa. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.